Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang sci-fi action film na, Badland Hunters. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang laboratorio sa Seoul, South Korea kung saan nagkalat ang mga reptile na nag-mutate. Pinatay ng isang doktor na nagngangalang Giso ang assistant upang subukan ang natuklasang serum. Sa kabilang silid ay nandoon ang anak niya na nanatiling buhay sa tulong ng makina. Ilang saglit pa ay pinasok ng mga otoridad ang lab upang arestuhin siya sa salang pagpatay sa mahigit 100 tao na ginamit niya sa eksperimento. Gusto niyang patunayan ang natuklasan. Nang itarak niya ang serum sa anak ay binaril siya ng otoridad. Nang aarestuhin siya ay nagsimulang lumindol ng malakas at gumuho ang mga gusali. Agad na tumakas ang mga otoridad upang iligtas ang kani-kanilang sarili. Samantalang si Gisu ay patuloy na prinotektahan ng anak hanggang sa gumuho na rin ang gusaling kinaroroonan nila. Dahil sa malakas na lindol ay nawasak ang buong paligid. 3 taon pagkatapos ng lindol, ang survivor na si Jiwan ay naghahanap ng makakain. Maya-maya lang ay may nakita siyang buwaya. Sinindihan niya ang palaso bago pinana ang buwaya. Nang tamaan niya sa ulo ay bumagsak ito. Nang lapitan niya ang buwaya ay bigla itong nagising at hinabol siya. Sinubukan niyang magtago sa loob ng kotse ngunit patuloy siyang inatake ng buwaya. Sa kabutihang palad ay dumating si Namsan at hinila ang buwaya. Gamit ang itak ay tinaga niya ang buwaya hanggang sa mapatay ito. Pagkatapos ay kinatay nila ang buwaya upang ipagpalit ang laman nito sa iba't ibang bagay. Ilang sandali pa ay dumating si Suna kasama ang lola niya upang kumuha din ng karne. Sinubukan ni Jiwan na magpapansin kay Suna ngunit mas nakatuon ang atensyon nito kay Namsan. Nag-ambala ang mapayapang umaga nila nang biglang may dumating na mga gangster na nagpakilalang mga pulis at may hinahanap silang kriminal. Nag-utos ang leader na hulihin ang ilan na sa tingin niya ay kamukha ng nasa drawing. Isang lalaki ang nanlaban kaya tinaga ng isang gangster ang braso niya. Natipuhan ng leader si Suna na tinalikuran siya kaya hineblat niya ito sa buhok at tinulak ang matanda. Nakita ito ni Jiwan na agad ipinagtanggol ang maglola. Pinagtulungan ng mga tulisan si Jiwan kaya nabugbog ito. Maya-maya lang ay pinigilan sila ni Namsen. Nang subukan siyang sitahin sa pakikialam niya ay isa-isa niyang kinulata ang bawat miyembro ng gangster. Gamit ang katana ay inatake siya ng leader na madali niyang naisalya. Tinanong niya ang leader kung siya ang boss. Nagsabi ito na Tiger ang pangalan ng boss nila na nagkataong kilala ni Namsan. Tinanong din ni Namsan kung saan galing ang malinis na tubig. Sumagot ang leader na galing ito sa nag-iisang apartment building na hindi nawasak ng lindol. Nang malaman ng mga tulisan ang pangalan ni Namsan ay agad nagpulasan ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, may mga recruiter mula sa apartment building ang naghahanap ng mga teenager upang protektahan nila dahil naniniwala sila na ang mga kabataan ang pag-asa ng sangkatauhan. Pumayag si Suna na sumama alang-alang sa kanyang lola. Nalungkot si Jiwan na mawawali si Suna kaya ibinigay niya sa dalaga ang paboritong bonnet. Kapalit nito ay ibinigay ni Suna ang drawing ng mukha niya. Inabot na sila ng dilim sa paglalakad patungo sa apartment building. Ilang saglit pa ay nakasama nila ang ibang grupo sa paglalakad. Doon ay nakilala ni Suna si Juya. Kalaunan ay napagod ang 2 matanda sa paglalakad. Inutusan ng teacher ang 2 sundalo na dalhin ang 2 matanda sa malapit na pagamutan upang makapagpahinga. Habang ang karamihan ay patuloy na naglakad. Ilang minuto ang lumipas, narating nila ang lugar na may sasakyang naghihintay. Nagtataka si Suna kung bakit hiniwalay sa kanya ang kanyang lola gayong pwede namang isakay ito sa sasakyan. Nagsabi ang teacher na babalikan ang lola niya kinabukasan. Walang nagawa si Suna kundi ang umayon sa karamihan na pagod na sa paglalakad. Habang naglalakad ay napansin niya ang butlig sa likod ng tenga ng sarhento. Samantala, narating ng 2 matanda ang bangin dulot ng lindol. Nang tanungin ng matanda kung nasaan ang pagamutan ay sinagot ito ng sundalo na nasa ibaba ito sabay hulog sa matanda. Habang ang lola naman ni Suna ay sinaksak ng isa pa. Nasaksihan ito ni Jiwan na kasalukuyang nangangaso sa lugar. Pagsigaw niya ay pinaputukan siya ng isang sundalo. Mabuti na lang ay naunahan ito ni Namsan na patuloy na nilabanan ang isa pang sundalo. Ilang segundo lang ay nagtaka si Namsan dahil nabuhay ang 2 sundalo. Patuloy niyang nilabanan ang mga nabuhay na patay. Lumaban na rin si Jiwan na nagawang may hampas ang ulo ng kalaban sa semento. Di nagtagal ay muling bumangon ito at inatake siya.
Mabuti na lang ay nandoon ang bitag niya na natapakan ng kalaban. Ngunit nagawa pa rin nitong makaalpas at atakihin siya. Biglang lumitaw ang babaeng nagngangalang Yunho na sinaksak ang lalaki sa utak nito. Inakala ni Namsan na napatay na niya ang kalaban. Mula sa likod ay inatake siya nito. Mabuti na lang ay nandoon si Yunho na nagawang mapigilan ang sundalo bago ito tuluyang pugutan ng ulo ni Namsan. Pagkatapos ay binigyan ni Jiwon at Namsan ang matanda ng maayos na libing. Nang magliwanag, ipinaliwanag ni Yunho na kailangan niya ng tulong ng dalawa upang iligtas ang mga nakatira at mga kasamahan niya na nasa apartment building. Nang magtanong si Namsan kung anong klaseng nilalang ang mga nakalaban nila, nagsimulang ikwento ni Yunho ang mga nakaraang pangyayari. Dati siyang miyembro ng Air Force, kasama ang grupo niya, naghanap sila ng mga survivor upang mailigtas nila. Isang araw ay nakita nila ang nag-iisang gusali na hindi gumuho kaya tinulungan nila ang mga residente na linisin ang lugar at muling itayo ang komunidad. Habang inaayos nila ang lugar ay lumitaw si Gisu na inalok ang serbisyo niya bilang doktor. Gayunpaman, makalipas ang ilang araw ay nakita nila ang tunay na kulay nito. Nagsimulang magreklamo ang mga magulang dahil hindi na nakakabalik ang kanilang mga anak pagkatapos silang kunin ni Gisu. Nang kumprontahin niya ang doktor ay doon niya nalaman na lihim na nakikipagtulungan ang mga kasamahan niya dito. Ipinakita ng sarhento ang kakayahan ng doktor sa pamamagitan ng pagbaril sa isang kasamahan nila. Nang tumayo ang lalaking nabaril, ipinaliwanag ni Gisu na ang eksperimento niya ang natatanging pag-asa ng sangkatauhan. Galit na hinarap ni Yunho ang doktor, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan. Nauwi ito sa labanan at matapos niyang patumbahin ang ilang mga kasamahan, sinubukan ni Yunho na barilin si Gisu ngunit naunahan siya ng sarhento. Walang nagawa si Yunho kundi ang tumalon sa bintana at tumakas. Matapos marinig ang lahat ng ito, sumang-ayon si Namsan at Jiwon na tulungan si Yunho dahil gusto rin nilang iligtas si Suna. Gayunpaman, kailangan nilang gumawa ng plano upang malampasan ang seguridad ng apartment building. Sa isang lugar, pinagpustahan ng dalawang gang ang dalawang sibilyan para sa kanilang kasiyahan. Binantaan nila ang mga sibilyan na papatayin ang kanilang mga mahal sa buhay kundi sila susunod. Wala silang nagawa kundi ang sumunod. Matapos mamatay ang isang sibilyan ay tinanong ng boss na si Tiger ang boss ng kabilang gang kung may maipupusta pa. Nagkaroon sila ng argumento na nauwi sa marahas na away ng dalawang grupo. Patuloy na nagpatayan ang magkabilang grupo gamit ang kani-kanilang panaksak. Matira ang matibay hanggang sa dumating si Namsan, Jiwon at Yunho na nagawang mapatigil ang karahasan. Lumalabas na dating magkaribal sa MMA sina Namsan at Tiger, ngunit napuruhan siya ng husto ni Namsan kaya nagbitiw si Tiger at ngayon ay gusto niyang maghiganti. Nagsabi si Tiger sa boss ng kabilang gang na pag napatay nila si Namsan ay ibibigay niya ang kalahati ng kanyang mga tauhan. Dahil sa alok ay nagsanib ng puwersa ang dalawang grupo upang patahimikin ang tatlo. Gayunpaman, dahil sa kasanayan ni Namsan, Yunho at Jiwon, madali para sa kanila ang talunin ang grupo ng mga gangster na sanay lang sa away kalye. Nagawang pakawalan ni Jiwon ang mga sibilyan na nakakulong. Madaling natalo ni Namsan ang boss ng isang gang. Tapos ay sinunod niya si Tiger na tila napipilitang lumaban sa kanya habang ang iba naman ay nagpulasan na. Sa huli ay hinamatay si Tiger sa takot na tuluyan siya ni Namsan. Bihag ang mga naiwang gangster, tinanong ni Namsan kung saan nila nakuha ang mga sandata at malinis na tubig. Bawat isang di makasagot ay siguradong knockout sa kanya. Sa takot naman knockout ay inamin ni Tiger na nagdadala siya ng mga bata sa apartment building kapalit ang mga armas at malinis na tubig. Pinapayagan lang silang makapasok sa apartment tuwing araw ng delivery kaya kailangan nilang pagplanuhan ang pagpasok doon. Samantala, nakarating ang mga recruiter kasama ang mga teenager at magulang ng mga ito sa apartment building. Namangha sila kung gaano ito kaayos. May mga sundalong bantay, may solar panel, at may mga gulay sa hardin. Malugod silang tinanggap ng lahat ng tao doon. Ipinakilala ni Gisu ang sarili bilang pinuno ng komunidad na iyon at agad siyang namigay ng malinis na tubig sa mga bagong dating. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang kani-kanilang apartment kung saan kumpleto ang gamit at may tubig sa gripo. Nang bumaba si Suna suot ang uniforme, tinanong niya sa teacher ang lola niya. Sumagot ang guro na sinundo ito ng sasakyan.
Makalipas ang ilang sandali ay inanunsyo ni Giso kung sino sa mga mag-aaral ang top 1 dahil ang pamilya nito ay titira sa magandang unit, di na kailangang magtrabaho at bibigyan ng masarap na pagkain. Pag-akyat ng mga bagong recruit, ipinaalam ng guro na ang mga kabataan lang ang titira sa 8th floor habang ang pamilya nila ay sa basement kung saan kailangan nilang magtrabaho ng mahabang oras. Sa laboratorio, kumain ang sarhento ng isang buong daga habang sinasabi ng teacher kay Giso na si Suna at Juya ay malusog at perpekto para sa eksperimento kaya inutusan siya ng pinuno na alagaan sa espesyal na tubig ang dalawa. Pagkatapos ay ipinakilala sila ng teacher sa iba nilang kaeskwela. Nahihiwagaan si Suna kung bakit tulala ang lahat ng estudyante. Bukod pa rito ay napansin niya ang peklat ng mga estudyante sa likod ng kanilang tenga. Patuloy na naghinala si Suna nang simulan ng guro ang pagtuturo tungkol sa kung gaano kahina ang pangangatawan ng isang tao at kung paano sila dapat mag-evolve para mabuhay ng walang tubig. Binigyang diin ng guro na si Giso lang ang tanging tagapagligtas nila at tungkulin nilang lahat na tulungan ang pinuno. Oras ng tanghalian, lahat ay binigyan ng tubig na maiinom. Iginiit ng teacher na importanteng inumin nila ang tubig. Nagpasya si Suna na wag siyang sundin. Maya-maya lang ay nagbigay ng mensahe si Giso at pinili si Juya bilang kanyang susunod na helper. Nang magtanong muli si Suna tungkol sa lola niya, sinabi nila na may sakit ito at mananatili pa sa pagamutan ng ilang araw. Nang paalalahanan siya ni Giso na uminom ng tubig ay nagpanggap siya na iinom. Sa lab ay sinubukan ni Giso ang bagong serum sa sarhento na nag-aalala tungkol sa dalawang sundalo niya na hindi pa bumabalik. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, bumangon si Suna at palihim na naglibot sa gusali. Kasabay nito ay pinalitan ng mga nagtatrabaho sa gabi ang mga nagtatrabaho sa umaga. Nagsimulang magprotesta ang mga magulang ni Juye dahil hindi pa nila nakikita ang anak. Balik kay Suna, nang maramdaman niyang may paparating ay nagtago muna siya. Upang maiwasan ang kaguluhan sa basement, isinama ni Giso ang mga magulang ni Juye sa lab upang makita nila ang kanilang anak. Nagawang makapasok ni Suna sa opisina ng doktor at natuklasan ang eksperimento nito tungkol sa mga reptiles. Ang mga naunang eksperimento ay nauwi sa kamatayan. Nang buksan niya ang pinto ng isang silid ay bumulaga sa kanya ang katawan ni Juye na nakakonekta sa makina. Maya-maya lang ay dumating si Giso kaya agad siyang nagtago. Nagulantang ang magulang ni Juye nang makita ang anak. Ipinaliwanag ng doktor na nasa mabuting kalagayan ang anak nila. Upang patunayan na ligtas ang teenager, ipinakita ng doktor ang sariling anak na hanggang ngayon ay buhay pa. Nang hilakbot ang mag-asawa sa nakitang itsura ng anak ng doktor. Dahil tutol ang mag-asawa sa ginagawa ng doktor, tinanggal nila ang mga nakakonekta sa anak. Ngunit nagdulot lamang ito ng seizure. Sinubukan ni Giso na ayusin ang makina ngunit huli na ang lahat dahil namatay si Juye. Sa galit ng doktor ay paulit-ulit niyang sinaksak ang ama ni Juya, at nang subukang tumakas ng ina ay binaril ito ng sarhento. Di nagtagal ay nakita ng doktor si Suna na nakakubli. Ito ang sunod na isasalang niya sa makina upang pag-eksperimentohan. Habang hinahanda ng doktor ang makina ay ipinaliwanag sa kanya na gumagamit siya ng teenager dahil ang kanilang pituitary gland ay may sangkap na kailangan niya. Nang hiwain ng doktor ang likod ng kanyang tenga ay napasigaw siya sa sakit. Samantala, narating nila Namsan ng apartment building kasama si Tiger upang magpanggap na may delivery sila. Nagsabi ang bantay na hindi araw ng delivery. Nang hindi makapagbigay ng dahilan si Tiger ay naghinala ang bantay at pinacheck ang likod ng truck. Nagawang mapatumba ni Namsan ang isang sundalo at binilisan ang takbo ng truck. Hindi niya pinansin ang pagpapaputok ng mga sundalo at buo ang loob niyang binangga ang gate. Pagkatapos ay winasak niya ang watchtower bago tuluyang ipinarada ang truck sa lobby ng gusali. Agad na nagtago si Tiger habang sina Namsan, Jiwon at Yunho ay matapang na hinarap ang lahat ng mga sundalo gamit ang armas na nakuha nila sa mga gangster. Sabay-sabay nilang pinasok ang gusali upang makaakyat sa hagdan. Kasabay nito ay ipinaalam ng teacher kay Giso na napasok sila ngunit pinaubaya lang ito ng doktor sa sarhento. Nang patakbuhin niya ang makina ay napahiyaw sa sakit si Suna. Pinasok ng tatlo ang abandonadong silid. Kinilabutan si Yunho nang makita ang mga dating kasamahan. Nang buksan niya ang isang selda ay inatake siya ng isang sundalo na parang zombie. Mabilis siyang nailigtas ni Namsan. Tapos ay naglabasan ang lahat ng sundalo na mukha ng mga zombie. Isa-isang nilabanan ni Namsan ang mga papasugod na zombie.
Hirap man ay nilabanan ni Jiwon ang lahat ng sumusugod sa kanya. Tulala si Yunho at tila hindi niya kayang saktan ang mga dating kasamahan. Nang sigawan siya ni Jiwon ay natauhan siya at sinimulang pugutan ng ulo ang mga zombie. Mahusay na nagtulungan ang tatlo bilang isang grupo, nagawa nilang patayin ang lahat ng mga sundalong zombie hanggang sa wala ng kaaway ang nakatayo. Sa sandaling iyon ay inanunsyo ni Gisu sa speaker na hahayaan niyang mabuhay sila kung lilisanin nila ang gusali. Gamit ang intercom sa basement, tumugon si Namsan na hindi sila sasuko at pagkatapos ay sinira niya ang intercom na nagpasakit sa tenga ng doktor. Binalikan ng doktor si Suna upang kunin ang serum mula sa katawan niya, habang ang tatlo naman ay umakyat at pinasabog ang pinto upang patayin ang lahat ng mga sundalo sa loob. Ilang saglit pa ay dumating ang iba pang sundalo kaya sinabihan ni Namsan si Jiwon at Yunho na hanapin si Suna at siya na ang bahala sa mga kalaban. Pinaputukan ni Namsan ang mga sundalo at nang maubusan siya ng bala ay ginamit niya ang dalang itak. Muli ay matapang niyang hinarap ang mga sundalo gamit lamang ang itak, lakas ng kamao at sandata ng mga kalaban. Isa pang grupo ang sumugod na napatumba niya sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang Armalite. Pagkatapos ay pumunta siya sa basement at sinabihan ng mga manggagawa na hanapin ang kanilang mga anak. Samantala, patuloy na nakipagbarilan sina Yunho at Jiwon sa mga sundalo habang papaakyat ng hagdan. Sinabihan ni Yunho si Jiwon na umakyat habang siya naman ay patuloy na hinarap ang mga sundalong humahabol sa kanila. Ginamit niya ang kanyang kasanayan hanggang sa napabagsak niya ang lahat. Hindi nagtagal ay hinarap siya ng dating niyang kasamahan na sarhento. Nilabanan niya ito ng mano-mano, ngunit mas malakas ito sa kanya dahil sa serum sa katawan nito. Matapos siyang pahirapan ng dating kasamahan ay nagawa niyang masaksak ito sa paa at mata. Gayunpaman, ibinunyag ng sarhento na sa ilalim ng kanyang balat ay may kaliskis ng buwaya na nagpoprotekta sa kanya. Sinubukan niyang muling labanan ang sarhento, ngunit madali siya nitong natalo. Matapos siyang saksakin ay hinagis siya nito sa labas. Sa itaas ng gusali ay tinignan ni Jiwon ang bawat silid hanggang sa nakita niya ang silid-aralan, kung saan mabilis niyang napatay ang nakabantay na sundalo. Sinubukan ng teacher na magtago, ngunit isinama siya ni Jiwon bilang hostage upang ituro ang kinaroroonan ni Suna. Sinabihan din ni Jiwon ang mga estudyante na tumakbo, ngunit wala ni isa sa kanila ang kumurap man lang. Sa daanan ay hinarang si Jiwon ng sarhento, mabuti na lang ay dumating si Namsan na nagsabing siya na ang bahala sa kalaban. Sa laboratorio, nag-inject si Gisu ng bagong serum at agad nakaramdam ng sakit. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw ang mga butlig sa katawan ng doktor at sumuka ito. Sinabi ni Suna na nangyari iyon dahil hindi niya ininom ang espesyal na tubig na pinapainom ng doktor. Bago pa mapatay ng doktor si Suna ay biglang dumating si Jiwon kasama ang teacher. Habang binabantaan ni Gisu si Jiwon na papatayin niya si Suna, inatake siya ng isang sundalo mula sa likuran. Inutusan ng doktor ang teacher at sundalo na ilagay sa maleta ang anak niya habang kinukolekta niya ang lahat ng serum. Sa ibaba ay patuloy na nakikipaglaban si Namsan sa sarhento. Pareho silang may kakaibang lakas kaya matira ang matibay sa kanila. Nagawang may hagis ni Namsan ang sarhento sa bintana ngunit mahigpit ang kapit nito sa kanya. Naisip ni Namsan na putulin ang leeg nito sa basag na salamin kaya tuluyan ang nahulog ang katawan nito sa ibaba. Sa wakas ay nakita na ng mga magulang ang kanilang mga anak. Habang si Namsan naman ay narating ang lab at inagaw ang baril ng sundalo. Nabaril niya ang teacher at nang humingi ito ng tulong ay hindi ito pinansin ng doktor. Bagkus ay naghagis ito ng granada upang mamatay na silang lahat na nasa loob ng silid. Agad na tinaob ni Jiwon ang hinihigaan ni Suna upang maprotektahan sila sa pagsabog. Sa lakas ng pagsabog ay nagising si Yunho na buhay pa pala. Ginamit ni Namsan ang nawasak na pinto upang mailigtas si Jiwon at Suna sa nasusunog na silid. Sa labas ng gusali, nakita ng mga residente si Gisu na sinusubukang tumakas. Binugbog nila ang doktor dahil sa ginawa sa kanila nito at sa mga anak nila. Sinira din nila ang dalang serum nito, ngunit naglayuan sila nang makitang nagbabago ang itsura ng doktor. Galit na pinaputukan ng doktor ang lahat na ikinamatay ng ilang mga residente. Hindi niya napansin na tinamaan niya ang maleta kung saan nakalagay ang anak niya. Nang buksan niya ang maleta ay nakita niyang patay na ang anak. Sumuka siya at lumala ang kalagayan. Nang dumating si Namsan ay pinagbabaril niya ito.
Ngunit nang malihis ang atensyon ng doktor sa tatlo ay binaril siya ni Namsan ng ilang beses upang tuluyan na siyang manahimik. Maya-maya lang ay dumilim ang langit at umulan. Tila nagdiriwang ang kalangitan sa kanilang tagumpay. Sinabi ni Yunho na mananatili siya sa apartment building upang tulungan ang mga residente na muling magsimula. Samantalang sina Namsan, Jinhwa at Suna naman ay piniling magbalik sa kanilang tirahan. Sa kanilang pag-uwi ay isinama muna nila si Suna sa libingan ng kanyang lola kung saan ay nagluksa siya sa pagkawala nito.